speaking of tukhang, ang tukhang ay hindi masama per se. Maari itong maging mabuti or maging masama, depende po sa paggamit. At hindi po totoo ang sinabi nila na sa panahon ni Duterte may tukhang, pero sa panahon ni BBM wala. Yes, sa panahon ni Duterte may tukhang. At ang tinutukhang ay ang mga adik. Pero sa panahon ni BBM ay may tukhang din. At ang tinukhang ni BBM ay ang kaban ng bayan. Trilyones na pundo ng mamamayan ang tinukhang ni BBM. So, sa panahon ni Duterte, naging mabuti ang tukhang dahil yung mga masasamang tao katulad ng adik ang tinutukhang. Pero sa panahon ni BBM naging masama dahil kaban ng bayan, pera ng taong bayan ang itinukhang ni BBM. Oh my God. So, hindi po totoo ang sinabi nila na walang tukhang sa panahon ni BBM. Meron din po, kitang-kita natin. At saka sa panahon ngayon, kapag hindi ka sumipot, kapag hindi mo ginawa ang panawagan, ay sasabihin nilang guilty. Diba si Inday Sara, hindi sumipot sa committee hearing ng Kamara kasi hindi na siya naniwala doon na patas ang hearing na iyon. Ang sabi nila, guilty. Hindi po tamang logic yan. Gamitin natin ang logic kay BBM. Marami ang nanawagan na si BBM ay magpa-hair follicle. Pero hindi ginawa ni BBM. Kung ganyan ang logic natin gamitin, na sinabi nilang guilty si Inday Sara dahil hindi sumipot, ibig ba sabihin si BBM ay guilty din na drug addict dahil hindi po siya nagpa-hair follicle? Maraming palasing, maraming maling accusation na akala nila ay tama. Hindi po tama na akusahan mo ang tao na guilty dahil hindi niya ginawa ang bagay na gusto ninyong gawin. Maaring may legal siya o konstitusyonal na dahilan. At maari ring talagang ayaw niya dahil yun nga, totoo ang sinabi niyo baka guilty. So, iwasan po natin magkumpara at mag-akusa na lang. Ang pinakamaganda ay kung ano ang nakakabuti sa ating bansa. Yun ang gawin natin. Hindi loyalista, hindi DDS. Ang totoong nasa gitna ay para sa bansa. Ang pagpanahimik natin ay hindi makakatulong sa problema na ating bansa sa ngayon.